Dr. Jose Rizal, Ako nga. maligayang pagdating sa dapitan. Gracias. Hindi ko lubos na inaasahan na magkakaroon ako ng bisita. Hindi ako bisita dito, Kapitan. Pinatapon ako dito ng gobyerno. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay aking bilangguan at ako ay isang preso. Padre, ito si Dr. Jose Rizal, ang author ng supersibong nobela No Limitangere at El Filibusterismo, ang dakilang irehe at pulibustero, ang mortal na kaaway ng Espanya, Iglesia at Katolika sa Pilipinas. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat, maaari kang pumili ng iyong titirahan. Pwede ka dito sa aking komandasyon o sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento? Sa ilalim ng aming bubong? Papayag lang ako sa isang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magbabalik loob sa simbahang Katoliko. Ito na yata ang pinakamalungkot na lugar na nakita ko sa buong tala ng buhay ko. Hindi kalungkutan na nakikita ko rito. Hindi kapayapaan at katahimikan. Minamahal kong ina, naway nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Hong Kong. Mabuti naman ang aking kalagayan dito. Wari ako yung nagbabakasyon lamang. Subalit, hindi ko kapiling ang aking pamilya at ako'y walang magawa sa pagkawalay na ito. Ligtas ka na sa Hong Kong. Bakit ka pa bumalik sa Pilipinas? Para sa Pilipinas ang pinaglalaban kong reforma, Kapitan. Ang laban ay narito, wala sa ibang bansa. Anong reforma ba ang nais mong mangyari? Unang-una, ang Pilipinas ay kinakailangan ng pagbabago sa ating gobyerno. Isang kinatawan ng Espanya na pinapahatid ang mga hinain ng mga Pilipino. Pangalawa, kinakailangan din matigil ang mga pangangailam ng mga praile na yan. Ayan ang mahirap, amigo. Masyado malakas ang impluensya nila. Ano pa ang iyong kahilingan? Pangatlo, kalayaan ng sariling atin. Doktor, maaari niyo bang gamutin ang aking mga mata? Sige, gagawa natin ang paraan yan. Maraming salamat, Doktor. Masdan mo ang mga paligid. Ang lugar na ito ay para bang isang paraiso. Ngunit, isa lamang akong bilanggo rito. Nanalo si Rizal sa loterya, kaya nakabili siya ng daang-daang ektarya ng lupa kung saan matatagpuan ang kanyang iba't ibang pananim. Isa rin siyang inhinyero at nakagawa siya ng daluyan ng tubig gamit ang mga tubong kawayan. Siya rin ay naging isang negosyante sapagkat bumibili at nagbebenta siya ng mga abakan na siyang isa sa pangunahing kabuhayan sa dapitan. Binabalaan ko kayong mga kapatid sa pananampalataya, lalo na kayong mga magulang. Huwag naman sana kayong magpapadala sa mga matatamis na pangako ng mga erehe. Sinasabi sa atin ng Panginoon, mabuti pang talian kayo ng mabigat na bato sa leeg at ihulog sa dagat, kaysa pariwala nyo ang mga batang paslit. Tuloy po kayo. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon po. Ito po ang aking anak, si Joselito. Joselito, katukayo. Nandito po kami para ipasok ang aking anak sa iyong eskwelahan. Alam niyo ba ang mga reklamento dito? Walang bayad ng pag-aaral dito. Pero, kinakailangan ng mga bata ay magtrabaho. At kinakailangan din na dito sila matulog sapagkat malayo ang dalisay sa kabayanan. Alam na namin yung patakaran ng iyong eskwelahan. Ganon din ang aking anak. Hindi ba kayo natatakot para sa anak niyo na mapariwala? Baka di makatiis sa akin yan. Mahirap lang po kami. Wala ko ibang pwedeng ipagmana sa aking anak. Magalit na kung magalit ang aming kura. Pinahintulutan si Rizal na makapiling ang kanyang ina at mga kapatid sa dapitan upang samahan siya roon. Doon niya pinagaling ang mga mata ng kanyang ina. Good afternoon. We are looking for Dr. Jose Rizal.
Maestro, may bisita po kayo. I am Josephine Blackley. I'm George Toffer. I'm pleased to meet you, Mr. Toffer. As you can see, Dr. Rizal, I am blind. That's why we came here, hoping that we can afford your service. Joselito, pakisamahan nga sila sa loob. So your name is Josephine? We have the same name. We are Tokayo. I am Joselito. And you are Josephine. And our maestro, he is the big man Jose. So we are Tokayo. Chikayo? It means we have the same name. The winter in Brussels was very cold, and at that time, I was trying to finish my second novel. But the struggle really came when all I had to eat was just, biscuits. And did you finish your novel? Funny to say, but that I almost burnt it, but I did finish it. And when it was published, it causes me so much trouble that I ended up here in Dapitan, an exile. Oh, Rizal. Que hermosa eres. You must teach me Spanish. What did you say just now? I said, how beautiful. You're much too kind, sir. I'm just being honest. Here's your water, Papa. Josephine, you used to hug and kiss your papa, but you never kiss me anymore. Josephine! Josephine! No, you can't leave me. But I love you, Josephine. Dr. Rizal, what are you saying? We only knew each other for a short time. But it is a long time for me. I have fear. It is your loneliness that made you say these things. Your loneliness and perhaps your distress. But you have to believe me, Josephine. I'm sorry, Rizal. I have to go. Speak yourself, Dr. Rizal. I would like to ask your daughter's hand, Mr. Toffer. Are you out of your mind? Do you know how young she is? She's just 18. But she's a woman, sir. You can't even restore my sight. And now, you want to take away the only sight that I have? Papa, no! I can't leave him. I'm sorry, but I can't. He took care of me when I have no one else. I must go back with him to Hong Kong. I'm sorry, Dr. Rizal. But are you coming back? I don't know. I really don't know. Maestro, totoo po bang mason kayo? Hindi ko kinakailayan. Totoo po bang naglalagay kayo ng cross sa inyong mga sapatos? Na parang nagmumukhang tinatapak-tapakan si Iso Cristo. Teka, saan mo narinig yan? Ayun po ang sabi ng mga pari sa aking mga magulang. Kaya nga na sinabi ko. You came back! I didn't know that you will ever come back again. I came back for you, Rizal. Nais po sana namin magpakasal. Hindi ako nagkakasal ng erehe. Do you, Josephine Bracken, accept me as your husband? I do. And you, Jose Rizal, accept me as your wife, for sickness and health, for rich and poor. I do. And with God as our witness, and the earth, the sky, and the seas as witness of our love, whereby declare ourselves husband and wife. May tenga ang lupa. May pakpak ang balita. Si Josephine na naman na nakikita mo. Hindi lang ako ang nakakapansin kay Josephine. Pinabayaan mo siyang mamalengke sa kabayanan? Alam mong kapansin-pansin ang pagbubuntis niya. Tapos ngayon, pinag-uusapan tayo sa ating bayan. Iskandalo? Masaya aming pagsasama. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ka ba nagtataka, Pepe, ha? Ang higpit-higpit ng mga otoridad sa mga dumadalaw sa bayan na ito.
Ngunit si Josephine, madali siyang nakakapasok dito. Pinagsasabi mo. Hindi ka ba nagsususpecha? Ang kaibigan ni Josephine, espiya siya ng mga otoridad at kaya nakapunta sila rito para mag-espiya sa'yo. Nakita silang nagkipag-usap sa mga otoridad, Pepe. Umuwi si Rizal sa kanilang tahanan matapos niya mapagtanto na may katotohanan ng wika ng kanyang kapatid. Hinarap niya si Josephine at nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa kasamaang palad, habang tumatagal, nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan si Josephine. Sa puntong ito, haalis na sana si Rizal, ngunit naiwan ang kanyang minamahal na nahihirapan. Hindi naglaon, nawala ang kanilang supling. Isang sanggol na pinangalan ng Francisco bilang pag-alala sa ama ni Rizal. Don Pepe, dumating na ang sulat mula sa Gobernador General. Pumayag na ang otoridad ng Espanya na manilbihang kang doktor sa mga Kuba. Ito na ang pinakahihintay mo, amigo. Mahigit 1 taon ko na itong hinihintay. Alam mo ba, buo na ang load ko dito. Dito na sana kami maninirahan sa dapitan. Akala ko naman matutuwa ka sa balita ko, amigo. Nang mabatid ni Maria ang balitang dala ng kapitan, dali-dali siyang nagpunta kay Rizal upang muling ipakausap ang kanyang matagal ng kahilingan. Unti-unti namang napapayag si Rizal, subalit humiling siya ng palugit ng 1 buwan bago tumupad. Gayunpaman, pinilit siyang muli ni Maria na lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. At dito, nabuo ang matibay na pasya ni Rizal, ang iwan ng dapitan.